Natatakot na ako agad. Wala pa ba? Natatakot na ako. Dear Nicole at Diego. Ano ba yan? Kumakabog agad yung dibdib ko. Wala pa nga umpisa. Wala pa nga nangyayari. Nagulat ako sa picture. Ano ba yan? Nakakaloka yung background mo, Diego. Kakatakot. Itago nyo na lang ako sa pangalang Cecil. Isang guro sa isang private school sa BF Resort, Las Piñas. Tulad ng halos lahat ng teachers, ginagabi ako sa eskwelahan para tapusin ang hindi maubos-ubos na paperwork. Nakakatakot. Nakakatakot. Wala pa nga. Pasensya na. Matatapos ko din to, guys. Ito na. Dahil dito, may mga karanasan akong sadyang hindi ko na yata malilimutan. Hayaan ninyong ibahagi ko sa inyo ang ilan. Huwag na lang lahat kasi baka mahulog na ang puso ni Nicole sa gulat. Isang karaniwang gabi, mga 10 kaming guro na masayang nagtatrabaho sa faculty room. Nakauwi na ang principal kaya sagad ang kakulitan namin. Sa gitna ng kwentuhan, bigla kaming nandahimik. Kitang-kita kasi namin. Takot na ako. Kitang-kita kasi namin na biglang umurong at umikot yung principal's chair na para bang may humila nito at umupo. May isang teacher na naglakas ng loob na nagtanong ng, nakita niyo yun? Yun ang naging hudyat para magmadali kaming magligpit ng gamit at magunahang lumabas ng school. Ang pangyayaring yun ay hindi pumigil sa mga guro para patuloy na magpagabi sa school upang mag-check ng mga test paper at gumawa ng mga lesson plans. Yung isang PE teacher na isipang pangalanan yung kasama naming hindi namin nakikita. Tinawag niya itong Jessica. Isang gabi matapos niyang banggitin ang pangalang Jessica, namatay ang ilaw. Bigla kaming nag-uwian ng hindi nagligpit ng gamit. Sabi na nga ba, maling-mali ang pagbibigay ng pangalan kay Jessica dahil marirecognize na ang kanyang presence. Isang gabi naman around 9 p.m., pauwi na ako kasama ang 2 pang co-teachers. Habang naglalakad sa koridor, napansin namin na may ilaw pa yung kwarto sa dulo. Naisip namin baka nakalimutan ng cleaner na magpatay ng ilaw. Pinuntahan namin yung dulong kwarto para patayin ang ilaw. Paghawak ng co-teacher ko sa doorknob, namatay yung ilaw. At gumalaw yung pinto na parang may tumutulak. Kumaripas kami ng takbo pababa ng hagdan. Hanggang ngayon, hindi ko maisip kung paano ako bumaba ng napakataas na hagdan na parang 3 hakbang lang. Yan po ang aking kwento ng kababalaghan. Pwede na pong uminom ng tubig si Nicole tapos na po ang kwento. Oh my God! Oh my God! Nicole, Ayaw mo na halimbawa may mga ganyang sitwasyon na ibubulong sa'yo. Oo. Ayokong ang pinakaayaw ko na matatakot ako talaga. Yung kapag ka nagdadasal ako tas imamak niya yung prayer. Oo. Yun, doon ako nasistress na parang Pero hindi naman nangyari at hindi mangyayari yan in Jesus' name. Naniniwala ka ba sa mga ganyan? Well, bilang galing kapis. Nag-i-exist sila kasi kahit yung Bible is ina-acknowledge yung mga ganyan eh. Na may ganon. Actually, pinagbabawal nga yung mga witchcraft, yung sa mga fortune telling. Yan, mga ganon. Kasi totoo nag-i-exist yung mga ganyan eh. Anong tawag ba dun sa kanila sa Bible? Yun nga, yung basta mga witchcraft eh. Oo, okay. Totoo yung power nila, pero
hindi galing kay Lord yung power niya. So, ibig sabihin, kung hindi galing kay Lord, mas makapangyarihan si Lord. Yun, ganun lang kasimple yun. O, di ba? So, kaya kailangan you call on Jesus' name kapag ka natatakot. Di ba? I-rebuke nyo in Jesus' name. Oo, I rebuke you in Jesus' name. Hindi yung hindi yung pinangalanan nyo pang Jessica. Di wow. Di ba? Pinangalanan na Jessica. Di ba? Mali yun eh. Oo, mali. Kasi in-acknowledge mo eh. So, dapat ba kapag ganyan, hindi mo sila i-acknowledge, hayaan lang sila? Oo, di ba? Kasi pagka ganun, parang nagkaka-power sila over you. Ganun ba yun? Hindi ko rin alam. I-acknowledge mo sila. So dapat dead ma lang. Dead ma lang. Tapos, pwede mo naman silang i-rebuke din talaga eh. Sabihin mo in Jesus' name. Kasi takot din yung mga kay Correct. Jesus, totoo. Takot talaga sila sa pangalan ni Jesus. Yan. Ayan. So, sa punot dulo, ito na naman po ang linggo ng mga katatakutan at kababalaghan. Ang dami ko na namang sigaw. Ngayong linggong ito, pasensya na po sa inyong mga eardrums na mababasag na naman at yung mga bungo po ninyo na dadagundong yung pagsigaw ko kasi ito na naman ang panahon ng katatakutan, di ba? Pero ang mahalaga dito, it's just panahon. Di ba? Pag natapos na yung undas, di ba? Talagang pak na pak Christmas season na talaga, di ba? Ito po ay pinag-uusapan, pinagkukwenta lang kasi parte na lang din ng kultura natin. Correct. Na biglang may maririnig kang mga ganitong klaseng kwento. Yan, di ba? Ano? Ayoko. Hindi ko kaya. Ayoko na. Itigil na natin to. Basta nakakatakot kasi pag naka-headset ka, dumadagundong siya talaga sa boses mo tapos tinawag pa yung pangalan mo. Hindi, kaya mo. Ha? Kaya mo. Subukan mo nga kung kaya mo. Hanggang saan kaya mo? Hindi ko kaya. Hindi ko kaya. I am the Rock. Unless ang sasabihin sa akin is number sa loto o kaya ito yung paraan ng pagyaman, ganyan. Uy, pero hindi po lahat ng bumubulong sa'yo ng mga paraan ng pagyaman galing din kay Lord. Correct, oo. Diba? Ayan, kasi sabi nga, diba, sabi din sa Bible na yung root of money is not the root of evil. Yung love of money. Ang root of evil. Pag nandun na yung puso mo na yan na yung ginodiyos mo. Correct. Yung idolatry na siya. Correct. Diba? Na parang ginagawa mo lahat ng bagay. And of course, kailangan naman natin ng pera. Huwag tayo magpaka-plastic. Pero alam mo naman, dapat alam mo sa sarili mo kapag it's more than usual, it's over and above, at hindi na tama. Hindi natin dapat gagawin Diyos ang pera. Correct. Ganon. Kasi our God is a jealous God. Ay, oo. Napakasiloso niya. Hindi. Naku, nakaka-lurk. Sandali lang, hindi pa hindi pa. Naubos pa naman yung tubig ng tumbler. Kaya mo yan, Nicole. Kung kailan ako uminom. Diyos ko, alam niyo po mga kabisyo, sa tingin ko, sa palagay ko lang, yung pagbabasa nitong horror stories ko, parang magma-maximum na ako hanggang 47 years old lang ako. Because I love my life. Ay, naka! Pero ikaw, sa sarili mo, wala ka na experience? Meron akong na-experience isang beses na, yun nga, pinag-uusap. Kasi nakatira kami dati sa Iloilo to nangyari. Na nakatira kami sa isang parang sobrang dilim talaga, lumang bahay na siya. Okay. Kanino bahay yun? Parang nagre-rent lang kami doon. So marami siyang mga partition na mga kwarto-kwarto, pero lumang bahay talaga siya. So meron doon sa kusina, nagkukwentuhan kami. Tapos, pinagkukwentuhan namin yung kapatid ni Mrs. Nilet na biglang isang beses daw habang naliligo siya, parang may bumulong sa kanya. Tapos, tumakbo siya sa labas na nakahubot-hubad. Ganun yung takot niya kasi kailangan niya lumabas. Sabi ko, wag niyo nga pag-usapan yan, maglulukuhan lang. So habang nagkukwentuhan siya, nag-CR ako. Tapos, pagpasok ko, akala ko nilock nila. Kasi yung talaga yung kandado, talagang, alam mo yung... yung hook. Hinok talaga. Sabi ko, niloloko niyo ako, buksan niyo to. So nagulat sila. Nung... Wait lang, sino ang nag-lock sa labas? From the outside or ano? From the outside. Hindi namin alam.
Bakit ba ako tanong ng tanong? Hindi ko kaya. Itigil na natin to, Jen. Parang ayoko ng... Hayop kayo! Kung may paibon ka, meron lang pa-octopus. Pangontra sa octopus. Ay, ang sakit ng likod ko. Tapusin na natin to. Pasensya, ang dami pong sigaw. Pasensya na po sa eardrums yo. Sorry guys, nangyaka boy P. Nakatch niyo yan, no? Pinagpaplanuhan niyo ko. Osya, hindi na kaya ng puso ko. E-exit na po kami. Hindi ko sure, dun sa writer namin, wag ka nang mag-toro. Kasi ano pa to, 30, 31, 1. Oh my gosh, 3 more days. Hindi ko carry. Osya, exit na po kami. Siyempre ako po ang kumikinang na ulo. Diego Bandido. At ako naman po ang kumikinang ina mo, si Nicole. Grabe! Kahit hindi ako balbunin. Naging balbon ka bigla. Tinayuan ako ng balbon. Kailangan mo bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!